Good morning! What we are going to do today, guys, is we are going to buy some food para sa amin na tatlo. Nagbiyahe pala yung asawa ko, guys. So, kaming tatlo lang ng mga anak ko. Kung ano ang mabibili ng 10 euros na pagkain. So, I will show you guys later. Nandito na ako sa Consum, dito sa supermarket, dito sa amin. At yun nga, papakita ko sa inyo kung ano ang mabibili ng 10 euros. Just 10 euros, guys, ang gagamitin natin. And let's see kung may mabibili ako. Okay, guys, so this is the 10 euros that we are going to spend. I will show you guys later. Hello friends! So nandito na ako sa bahay. Hindi kasi pwedeng mag-vlog sa loob ng mga supermarkets dito, guys. Ayaw nila. So we have to respect that or else makasuhan tayo. And now I will show you kung ano yung mga nabili ko, guys. Okay? Alright, guys. So ito yung mga binili ko. Bale, 2 kilo na harina. Can you see they call it harina as well here? So 2 yan. Bale, ang mga binili ko, guys, ay yung store brand or yung generic brand or basta yung store brand. Kaya nakikita nyo na Consum. Yan yung pangalan ng supermarket, guys. And I also bought this one, guys. This one is, how much is that? Nata Parquina. It is 185 euros. Tapos, 1 dozen eggs, guys, na large ang binili natin. So, ayan. Bale, ito yung, guys, yung ano natin, yung receipt natin. So, yung dozen of egg ang pinaka mahal, guys. It's 3 euros and 30 cents. Yeah, nakita nyo naman. And also, yung 2 kilo na harina is 144 cents, 72 cents yung 1 kilo. And ito nga, guys, yung pangluto is 185. So, ang pera natin ay 10 euros, di ba? This is effective, this is cash, nasabi nila. That is 10 euros. Tapos, may change tayo o kambi is 341. So, may change tayo, guys, na 341. And if we need something more for later, then we will use that 3 euros and 41 cents. Bibili sana ako ng tinapay na gawa na. Kaso nga lang, bumili na lang ako ng harina para mas marami akong magawa. Ito kasi, guys, kahapon sana ako magluluto ng carbonara. Kaso nga lang, iisa lang kasi yung cream or nata kasi ang tawag nila dito, guys. Isang brick lang kasi yung nata, yung light na nata ko. And kaya sabi ko na, okay, we are going to buy that one. And then, yung mga manok naman namin, guys, bihira. Ilan lang yung itlog nila? 3, ganun. Kinakain yata nila pag hindi namin nakukuha everyday. So, kinakain nila. And, kaya bumili na lang ako para sure na may eggs kami. At least, if we have eggs, then I can cook something. I can cook another kind of bread. Ang gagawin ko kasi, guys, ay gusto kong gumawa ng sandwich bread. Yun ang gagawin ko. Kaya bumili ako ng 2 kilo. Meron akong 1 kilo dyan, pero naisip ko na siguro kulang or para may gagamitin din tayo in the future, in the near future. So, bumili na lang ako ng 2. And, ang gagawin natin ngayon, guys, di ba sabi ko sa inyo na my husband is away. Ang gagawin natin ngayon ay papakainin natin yung mga kambing at sheep namin, and then yung mga manok. Tapos lagyan din natin ng tubig yung mga animals namin. So, yun ang gagawin natin. Kanina nagkape na ako while Lakota drinking her milk. Nagkape na rin ako. So, mamaya na lang ulit ako magkape. And then, I am also thinking if maybe I can start
making the bread first, and then we will feed the animals kasi the bread needs to rise and it needs time. So yun ang gagawin natin para sa ganun pag akyat natin mamaya medyo okay na yung bread. So yun guys, okay? Alright guys, so kapapanood ko lang how to make sandwich bread, and yung yung procedure niya kung wala kang bread machine or KitchenAid machine, you have to you have to fold it guys every 30 minutes, so that will be 2 hours. Ang naisip ko, baguhin ko yung guys, yung order ng aking gagawin. What I'm going to do now is I'm going to change my clothes, yung pangbahay, and then we will go and feed the animals, and then pagkatapos nun balik tayo dito sa bahay namin, and then yun, we can start making the bread. Okay guys, so time check, it is now 9:52. I'm not sure if you can see that. 9:52. Yes, yun ang time natin guys ng umaga. Okay, so let's do this. Okay guys, so nakapagbihis na ako ng pangbahay, and let's go guys. I will just mag-ponytail lang ako guys, and then ready to go. Okay guys, so I put a sweater on, and then baba na tayo. So guys, pangalawa na ito.
Nag-aaway-away kasi sila. Hi, Bambi! Tapos mga manok natin, guys. Bigyan din natin. Okay, guys. So, prepare ko na rin yung pagkain ng manok. Ayan. So, may mais na ano, guys. Parang whole. Not totally whole. Tapos yung mga iba-ibang seeds, guys, na nagiling. So, ito yung ibagay natin sa ating mga manok, guys. Pero, nag-prepare din ako ng isang balde. At yun ang ilalagay natin sa loob, guys. Para yung mga ibang sheep and goat, they can eat. Kasi baka kasi hindi sila magkasya dyan. So I prefer na, and to make it sure na makakain yung iba. Kaya lagyan natin doon. Ito, guys. This. Tapos mga manok naman, guys. So guys, may nakuha akong 3 itlog. Tapos nandoon yung isa. Now guys, bigyan natin sila ng tubig. May tubig pa sila. Kaso nga lang, ayaw ko kasing pumunta na dito ngayong hapon. Kaya bigyan natin sila ng tubig. So, ayun, kumakain na yung iba. Okay guys, so yan ang ibigay natin sa ating mga animals dito sa kabila. So, andito na sila guys, kumakain sila. Nilagyan ko din konti dito sa sahig. Okay guys, so nandito na ako sa loob ng bahay namin. Nakapagpalit na rin ako. Medyo malamig na guys, kaya you can see that I am wearing a sweatshirt. And yun nga, magluluto ako mamaya sa mga nakuha ko sa garden namin guys. Kasi kahit na medyo malamig, kaso nga lang, may mga bunga pa rin yung ating mga gulay guys. Like zucchinis, may mga tomatoes pa. So, yun guys. And I will show you also yung vegetable garden natin. Another tour. Not only another tour, but you can really see these plants that they are thriving even if it is quite cold. So, I'm very happy. I-close ko na lang itong video na ito as morning routine kung wala ang asawa ko. So, kung wala ang asawa ko guys, kung nasa biyahe man ang asawa ko, kung nasa biyahe yung asawa ko guys, ginagampanan ko kung ano man ang mga ginagawa niya dito sa bahay namin. Like, yun nga, feeding the animals. Ayun, yun ang ginagawa niya. Then, every morning guys, and then in the afternoon, pinapastol niya pa rin yung mga animals dito sa garden natin. Pero, ano kasi guys, mas gusto ko na hindi na sila lalabas, kaya doon na lang sila kasi mas madaling i-manage. Kasi kung palabasin pa natin sila, they are going to eat all my vegetables, flowers,
fruit trees and everything. So, mas gusto ko na doon na lang sila sa coral nila. Alright guys, thank you all so much for watching. Please like this video. Sana nagustuhan nyo itong video na ito guys. And hope to see you again very soon. Bye!